Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Nicole. Nagbabaka sakali akong magpadala sa inyo ng liham para ipabatid ang kwento tungkol sa aming magkakaibigan. Partikular na sa aking kaibigang si Mary Jane. Hindi niya tunay na pangalan. Dekada 90. Nagsimula kaming maging magkaklase sa elementarya ni Mary Jane at naging malapit kaming magkaibigan. Bumuo pa nga kami ng barkadahan na binubuo ng 6 na magkakaibigan noon. Tahimik at masaya pa kaming naninirahan sa probinsya ng Ilocos na mga panahon na ito. Matalino at maganda si Mary Jane kaya maraming nahumaling at nagbalak sa kanyang manligaw. Nang sumapit na ito sa ika-6 na baitang, mas pinili ni Mary Jane na mag-aral kaysa sa tumanggap ng manliligaw dahil pinaghihigpitan siya ng kanyang ama dahil na rin sa sinapit ng kanyang panganay na kapatid noon. Maaga kasi itong nagkaroon ng nobyo at hindi nakapagpatuloy sa kolehiyo dahil nabuntis ng kanyang nobyo. Kaya ganoon na lamang kung bakuran si Mary Jane ng kanyang mga magulang. At dahil sa takot niya sa ama ay umiwas siya sa mga tukso. Gayon din sa mga lalaking umaaligid sa kanya sa aming paaralan. Nakaraos sa elementarya si Mary Jane at nakapagtamo pa siya ng maraming karangalan. Dahil sa mga ipinakita niyang kahusayan sa iba't ibang asignatura na lubos na ikinutuwa ng kanyang pamilya. Inakala naming magkakaibigan na magtutuloy-tuloy ang magandang ipinapakita sa pagsisikap at kasipagan ni Mary Jane sa pag-aaral pero nabigo kami. Lumawak at tumami ang kanyang mga kaibigan nang dumako siya sa sekundarya. Napalapit ang loob niya kay Mia na isang dayo buhat sa Manila. Meron itong mga barkadang mga sosyal at may bisyo sa aming paaralan. Pilit naming iniiwas si Mary Jane pero huli na ang lahat. Naimpluwensya na siya ng mga ito at natuto siyang uminom ng alak noon. Bagay na hindi na basta-basta mawawala sa kanyang sarili. At kahit mapagalitan siya ng kanyang ama ay magaling pa rin siyang makapustit dito. Humanga lamang kami sa kanya dahil kahit nababarkada siya sa iba naming mga kaklase, ay napapanatili pa rin niyang matataas ang kanyang nota sa paaralan. Sumapit ang huling baitang namin sa sekundarya at nakilala namin ang panibagong kamag-aral sa katauhan ni Cheryl. Hindi niya tunay na pangalan. Nakipagsapalaran ng pamilya niya sa aming lugar para magkaroon ng magandang buhay noon. Matalino at masigit na masikap at matyaga ng pag-aaral si Cheryl kesa kay Mary Jane. Kaya naman naunahan siya nito sa ika-5 pwesto ng honor. Pero hindi naman kinabahan at nangamba si Mary Jane dahil naging matalik niyang kaibigan si Cheryl. Hindi naging tinik sa lalamunan niya si Cheryl at ayaw niyang makipagkompetensya sa kaibigan. Dahil alam niya na mas mahalaga ang kanilang pagkakaibigan kesa makipag-unahan siya sa pwesto ng honor nun. Kaya lang, nung nasa kalagitnaan ng buwan ay nagulat kaming lahat nang maghayag ng nararamdaman na taminin ng aming kaklasing si Eric na matagal na niyang hinahangaan si Cheryl. Gusto niyang formal ditong manligaw. Natuwa man kami pero hati ang aming naging reaksyon. Dahil alam naming may lihim din na paghanga sa kanya si Mary Jane. At simula pa lamang noong nasa unang baitang pa lamang kami sa sekundarya, ay talagang may espesyal ng damdamin sa kanya ang kaibigan namin na yon. Pinapangarap din niyang ligawan siya ni Eric. Ang totoo, likas talagang gwapo si Eric at nakakadagdag pa sa bagay na hinahangaan ng mga estudyante sa kanya ay ang pagiging maginoo, matalino, madiskarte at palakaibigan. Malambing din siya sa kanyang mga kaibigang babae kaya naman siya ang pinapangarap ng karamihan. Medyo palihim na nalungkot si Mary Jane pero hindi niya yun pinahalata kay Cheryl. Pero hindi nagtagal. Hindi na niya makayanan ang mga nakikita niyang matatamis na tagpo sa pagitan ng dalawa. Lalo pat naging magkapareha pa sila sa JS Prom. Napag-alaman pa ni Mary Jane na formal nang nanliligaw si Eric
at nagpakilala na rin ito sa mga magulang ni Cheryl noon. At ang mas lalo pang nasaktan si Mary Jane, noong madiskubre niyang may lihim din na nararamdaman si Cheryl kay Eric at balak na rin niyang tanggapin ito bilang kanyang nobyo sa mismong araw ng graduation. Hindi nagtagal, pinilit ni Mary Jane na ituon ang kanyang pansin sa ibang lalaki. Doon namin napansin na may tinatago siyang kulo sa kalooban niya. At base sa nasagap naming balita sa ilan naming kaklase at kakilala, na hindi umano ay nakikipag-inuman si Mary Jane sa iba niyang mga kaibigan. At sa tuwing malalasing ito, ay para siyang nawawala sa sarili at walang habas na nangahalik sa mga lalaki noon. Ilang beses na rin pala siyang nabugbog ng kanyang ama dahil sa kalandian niyang ginawa. At ang mas nakakagulat pa ay may kasaysayan pala ang kanyang ina sa pagiging malanding babae noon. Hindi pala ang kanyang ama ang una nitong nobyo. Meron itong kasintahan at nagalaw lamang siya ng ama ni Mary Jane kaya napilitan ng ina na pakasalan at asawahin ng kanyang ama. At dahil ayaw ng ama ni Mary Jane na maulit ang nangyari sa kanyang ina, pinagbawalan na niya itong mag-inom. Kaya naman matagal nang umiiwas sa mga mabibisyong kaibigan at pinilit niya magpakatino. Bagay na lubos naming ikinatuwa dahil sa wakas ay nadisiplina na rin ito. Hindi na siya nagpapaabot ng gabi kapag hindi yun tungkol sa dapat tapusing proyekto sa bahay ng kaklase. Dumidiretso na siya sa kanilang bahay at madalang na din siyang bumisita sa bahay ng kanyang mga kaibigan. Halos sa paaralan na lamang namin siya nakakasama at nakakakwentuhan. Pero makalipas ang ilang buwan, malaya na naman siyang nakakalabas at nakakabisita sa mga kaibigan niya. Mukhang lumuwag na naman ang mga magulang niya noon. Hindi pa rin siya pinapayagang uminom ng alak o anumang inuming nakakalasing dulot ng kanyang pagiging minor de edad. At dahil na rin sa takot na maganap na naman ang masamang resulta ng kanyang pagkalasing noon. 2 linggo bago sumapit ang graduation, nagkakayayaan kami magkakaibigan na pumunta sa bahay ng isa naming kaibigan. Nagkataong nagtungo sa ibang bayan ng kanyang mga magulang, kaya't siya lamang ang naiwan at ang kanyang bunsong kapatid sa bahay. Nagkaisa sina Mary Jane at ang iba pa naming mga kaklaseng lalaki na mag-inuman nun. Tumanggi sina Cheryl at Eric at maging kaming mga babae. Kaso mapilit si Mary Jane at kung ano-ano mga alibay at dahilan ang ipinaliwanag niya kaya sa katapos-tapusan, pumayag na rin kami. Eksaktong may nakatabing alak ang mga magulang ni Ella na nakatago sa tugador. Kaya yun na lamang ang aming ininom. Bumili na lamang kami sa tindahan ng mga chichirya at iba pang pulutan. Uminom kami ng alak sa pinapaikot naming tagayan. Hanggang sa hindi na nagtagal ay nakaramdam na kami ng pagkahilo. Pero pinilit ni Ella na payuhan ng iba pa naming kaharap na kaklase na bantayan si Mary Jane. Dahil baka may gawin itong hindi ka nais-nais. Lalo pat pansin ng karamihan na namumula na ito at dumadaldal na rin habang lumalakas na rin ang boses niya. Maya-maya pa ay tumayo si Cheryl at nagtungo sa palikuran. Samantalang nagtungo naman kami sa may kusina para kumuha ng pulutan nun. Nagawa namang umalis ng ilan naming kaklaseng lalaki na pumunta sa may sala at magpahangin. Nainis si Ella. Napagtaasan niya ng boses sa mga ito at pinabalik sa lugar ng pinag-iinuman dahil iniwan nila sina Mary Jane at Eric sa may lamesa. Kaya sa gulat nila, agad silang sumunod dito at kahit medyo lasing ay nauunawaan pa rin nila ang mga sinasabi nito. Pero natigilan sila at nagatinginan nang marinig na sumisigaw si Cheryl noong makabalik siya sa pinag-iinuman. Kung kaya't nagmamadali kaming bumalik doon at pakiramdam namin ay nawala ang aming kalasingan nang masaksihan na sinampal ni Cheryl si Eric. Pagkatapos ay sinabunutan nito si Mary Jane at tinawag na malandi at mga agaw
Inawat namin si Cheryl at inilayo kay Mary Jane. Humagulgol si Cheryl habang pilit na ipinapaliwanag sa amin ang buong pangyayari. Ayon sa nakita niya, inabutan niyang naghahalikan sina Eric at Mary Jane. Ganoon na lamang ang pagtanggi ni Eric. Pinabulaanan niya na siya ang humalik dahil tinukso umano siya ni Mary Jane. Hindi na siya nakapalagawa ng nahihilo na siya noon. At napakabilis nitong kumilos at nahila na lamang ng ganon kalakas. Buwelta naman ni Cheryl na kahit nahihilo si Eric ay dapat siya na mismo ang gumawa ng paraan para maiwasan si Mary Jane. Dahil kahit lasing siya ay alam pa rin niya ang nangyari. Pinilit naming pakalmahin si Cheryl pero nagpipilit na siyang makauwi sa kanyang bahay. Kaya't nagpasama ako kay Manuel at Sarah para maihatid si Cheryl sa kanilang bahay noon. Mabuti na lamang at hindi lasing si Manuel at sumang-ayon itong ihatid na lamang ang dalaga. Nagkusa din si Eric na ihatid si Cheryl pero hindi siya nito pinapansin. Lumabas na lamang ng bahay si Cheryl na pasunod-sunod sa kanyang likuran si Eric. Inabot na kami ng malalim ng gabi bago pa kami nakauwi sa aming bahay. Napagalitan pa kami ng aming mga magulang nang malaman nilang uminom kami. Sa sumunod na araw ay nakapasok naman kami sa paaralan. Naawa kami sa kalagayan ni Eric. Kahit anong gawin niya, hindi siya kinakausap at pinapansin ni Cheryl. Sinusuyo-suyo pa ito ni Eric at binigyan ng rosas pero itinapon lamang yun sa basurahan. Kapansin-pansin na hindi pumasok sa paaralan si Mary Jane. Naisip namin na baka natauhan siya sa kanyang ginawa dahil umamin siya kay Ella na talagang siya ang humalik kay Eric, dulot sa matinding pagnanasa niya at pagmamahal dito. Marahil ay hindi niya nakayanan ang kahihiyan kaya mas minabuti niya na wag na munang pumasok sa paaralan. Nagpatulong pa sa amin si Eric pero ayaw kaming pakinggan ni Cheryl. Nabakas namin sa mga mata niya ang galit at kalupitan. Biglang nagbago at nanlamig ang pakikitungo niya sa amin. Idinamay na niya kami at hindi na rin pinapansin nun. Naiwagaan kami sa kanya at sa loob ng 1 linggo. Katakataka pa rin na hindi pumapasok sa paaralan si Mary Jane. Kaya naman nagdesisyon na kaming bumisita sa bahay niya para alamin ang kanyang kalagayan. Ganun na lamang ang ikinagulat namin nun nang makita ang kondisyon niya. Butot balat ito na lumulobo ang tiyan. Namumutla ang buong katawan. Tuyot ang balat na parabang nalalantang tanim at sumusuka siya sa palanggana na puno ng mabaho at maitim na likido na may kasamang uod nun. Paliwanag ng kanyang ina ay binarang si Mary Jane at kahit kaninong manggagamot ay tinatanggihan siyang gamutin dahil malakas ang ginamit ditong mahika. Wala namang ibang maisip ang ina ni Mary Jane na pwedeng gumawa noon. Dahil wala naman siyang mabalitaan na nakaaway ito dahil likas itong palakaibigan at walang masamang tinapay para sa kanya. Dahil doon, nagkatinginan kaming magkakaibigan. Mukhang walang nababanggit si Mary Jane sa kanyang mga magulang ukol sa naganap sa kanilang sigalot ni Cheryl. Dalawa lamang ang naiisip naming gumawa ng bagay na yon. Sigurado kami na isa kay Cheryl o Eric dahil sila lamang ang nakikilala naming ginawan ng kalokohan ni Mary Jane. Kaya mabilis kami nagpaalam kay Mary Jane at sa kanyang ina. Pagkatapos ay nagtungo kami sa bahay ni Eric at ipinagtapat namin ang nangyari dito sa dalagang ito. Pinabulaanan naman niya na wala siyang kinalaman doon at wala siyang kakayahang mangbarang ng ibang tao. Nagulat din siya sa kinahantungan ni Mary Jane kaya nagpasama siya sa amin pabalik sa bahay nito. At halos malusaw lahat ng galit niya dito nang makita ang kahabag-habag nitong kondisyon. Pero sa kabila ng lahat ay nagawa niya itong patawarin. Habang humihingi ng paumanhin si Mary Jane sa kasalanan niya sa mahina at pabulong na tinig nun.
Nangako naman si Eric na tutulungan niya si Mary Jane na alamin kung si Cheryl nga ang may kagagawa ng pambabarang. At kung totoo man na siya ang responsable ukol doon ay hindi niya sukat akalaing sukdulan ang galit nito kay Mary Jane. Hindi naman namin pinabayaan si Eric at isa pa ay nadamay na rin kami sa problemang yon. Kaya kahit gaano kahirap ay pilit naming pinaamo si Cheryl pero pilit niya kaming pinagtatabuyan. Napapahiya at nagmumukha na ring engot si Eric sa paghingi niya ng tawad kay Cheryl pero hindi pa rin sumuko. Sumapit ang isang araw. Papatawid sa kalsada si Cheryl nang biglang may lumitaw na rumaragas ang sasakyan. Hindi nakahanda si Cheryl pero mabilis siyang itinulak palayo ni Eric at ito mismo ang kamuntik mapuruan. Gumulong ito sa kalsada at mabuti na lamang dahil galos lamang ang natamo niya. Pinilit niyang bumangon at maalalayan si Cheryl pero itinulak siya nito palayo. Naabutan naman ni Ella ang tagpong yun at siyempre nagalit siya kay Cheryl. Sinugod niya ito at binulyawan. Ipinamukha niya dito na naging pusong bato ito at nilamon ng galit. Kaya hindi na ito marunong magpahalaga sa ibang tao sa paligid niya. Binalak siyang sampalin ni Cheryl pero mas naging maagap si Ella. Dumapo ang mga palad niya sa tigkabilang pisngi ni Cheryl noon. Natigilan si Cheryl. Napaluwa ito. Lalo pa siyang hindi nakapagsalita nang ipaalala ni Ella lahat ng pinagsamahan nila ni Cheryl. Gayun din ang pagtsatsaga ni Eric na humingi sa kanya ng tawad. Maging ang paghihirap ni Mary Jane dulot ng pambabarang. Pinaamin ni Ella si Cheryl at hindi ito nagdalawang isip na ipagtapat sa kanya na siya mismo ang bumarang dito dahil sa abot langit niyang galit. Hindi niya umano mapapatawad sa pangaagaw nito kay Eric. Tatalikod na sana si Cheryl pero nahawakan ni Eric ang kanyang mga kamay. Nagsusumamo itong humingi ng tawad sa kanya at pinagsisisihan ng mga kasalanan. Matagal bago natanggap ni Cheryl lahat ng mga paliwanag ni Eric pero kinalaunan ay niyakap niya itong mahigpit at muling tinanggap sa buhay niya. Hindi pa rin naging madali ang lahat dahil tumagal pa ng ilang araw bago kami napatawad ni Cheryl at mukhang wala na siyang balak na palayain sa barang itong si Mary Jane. Nawawalan na din kami ng pag-asa na mapapatawad ang dati niyang kaibigan. Pero makalipas ang 2 araw ay nagulat na lamang ako nang makita sina Cheryl at Eric sa aming bakuran. Nakiusap si Cheryl na samahan ko sila sa bahay ni Mary Jane dahil gusto nila Eric na makausap ng masinsinan nito. Pumayag naman ako at mukhang nabuhayan ng loob dahil mukhang matatanggal na rin ang barang kay Mary Jane. Nang makarating kami sa bahay nito, at makita ni Cheryl ang kalagayan nito ay naghalo ang puot at inis niya sa kaibigan namin. Sinumbatan pa niya ito ng masasakit na pananalita pero pinayuhan siya ni Eric na wag nang ipagdiinan pa dito ang nakaraan dahil lubos na itong naghirap at nagdusa sa mga nangyari. Nakiusap si Mary Jane na kung pwede pa siyang bigyan ng ikalawang pagkakataon na maibalik ang kanilang pagkakaibigan at kalimutan ang masakit na nakaraan. Pumayag naman si Cheryl pero may ibinigay siyang kondisyon kay Mary Jane na iwasan at layuan si Eric. Mawawala umano ang nararamdaman niya at papatawarin siya pero hindi na niya maipapangako dito na maibabalik ang kanilang pagkakaibigan dahil matagal na itong nagkalamat at mahirap ng buuin nun. Hindi na nagpilit at nakiusap si Mary Jane dahil mukhang hindi na niya mababago ang isip ni Cheryl. Kaya pumayag na lamang siya sa kondisyon nito. Matapos ang araw na yon ay unti-unting nawala ang barang sa katawan ni Mary Jane. Nanumbalik ang kanyang lakas at sigla. Kaya naman makaraan ng ilang araw ay nakabalik na rin siya sa paaralan. Natuwa ang aming guro at mga kapwa estudyante. Pero naging sibil na lamang ang turingan nila Cheryl at Mary Jane.
Hindi na rin nagagawang magdikit ni Mary Jane kay Eric dahil sumunod siya sa kasunduan nila ni Cheryl. Ang lubos naming ipinagtataka ay parang sawa kong makalingkis si Eric sa paghawak kay Cheryl. Kaya naisip namin na posibleng magkasintahan na silang dalawa. Hindi nga kami nagkamali nun. Inamin sa amin ni Cheryl na magkasintahan na sila ni Eric at mukhang sa iisang universidad sila mag-aaral sa darating na pasukan. Nagkahiwa-hiwalay na kaming magkakaibigan nung sumapit na kami sa kolehiyo. Umalis si Mary Jane at nagtungo siya sa kanyang tiyahin sa Dagupan at doon nagpatuloy sa pag-aaral. Madalang na rin akong makabalita sa kanya samantalang may nasagap naman akong impormasyon ukol kina Cheryl at Eric na ginag-aral naman sila sa Maynila at halos ilang bahay lamang ang layo nila sa isa't isa. Hindi nagtagal, bago matapos ang unang semester, nabalitaan ko sa nanay ko na naikwento sa kanya ng ilang kamag-anak ni Eric sa aming bayan na nakipaghiwalay na ito kay Cheryl dahil nadiskubre ng mga magulang nito na matagal na pala siyang ginagayuman ni Cheryl noon at naapektuhan na nito ang kanyang pag-aaral. Maliban pa dito ay silosa din si Cheryl at marami na itong nakaaway na ibang babae na nagkakagusto sa kanyang nobyo. Kaya naman madalas ay binabakuran siya nito. Kaya nagpatulong sa eksperto at magaling na manggagamot ang mga magulang ni Eric noon para matanggal ang gayuma sa katawan nito. At nang magtagumpay sila doon ay palang natauhan na lamang si Eric. Napagtanto niya na hindi na maganda ang patutunguhan ng kanilang relasyon ni Cheryl. At natatakot na rin siya sa posibleng gawin ito dulot ng labis na panibugo. Nakipaghiwalay siya, lumapit siya sa boarding house na malayo sa bahay ni Cheryl. At maging sa universidad, ay iniiwasan na niya itong makita at makausap. Isang araw, bumalik sa aming lugar si Mary Jane. Ibang-iba na ang kanyang itsura maging ang kanyang pananamit. Inakala ko pa na yumaman siya pagkatapos niya makapag-aral sa kolehiyo pero napaswerte pala siya makapasok sa isang malaking opisina at nagkaroon ng maayos na sahod. Kaya natulungan niya ang kanyang mga magulang at nasunod na niya ang kanyang luho noon. Hindi ko sigurado kung nagdilang ang hila ko nang sabihin ko na balang araw ay magkikita kami sa ikalawang pagkakataon ng aking mga kaibigan at kaklase sa sekundarya. Sa isang iglap nga ay nagkatotoo yun. Dumating si Ella at maging ang iba ko pang mga kaklaseng lalaki. Pero hindi na nakarating si Eric at Cheryl dahil may mga sarili na sila mga pamilya at abala sila sa pagtatrabaho sa Manila. Nung masilayan ni Efren si Mary Jane, ay naakit siya ng gusto dito. Pero sa una pa lamang ay hindi na siya pinayagan ni Mary Jane na manligaw dahil sariwa pa sa alaala niya ang paghihiwalay nila ng kanyang nobyo. Umamin si Mary Jane na dati ay nagkaroon siya ng kasintahan na nakilala niya sa kumpanya na pinasukan niya bago siya lumipat sa kanyang kasalukuyang trabaho. Ayon sa kanyang kwento, mabait at talagang maalaga si Kenneth kaya naman hindi maiwasang mahulog ang loob niya dito. Kaso, may malaking problema. May asawa si Kenneth at balak na niya itong hiwalayan. Nagawa nilang ilihim ang kanilang relasyon, pero sa huli ay natuklasan din ng asawa ni Kenneth ang kanilang tinatagong relasyon. Kung kaya't ganoon na lamang ang pagbabanta at iskandalo na inabot ni Mary Jane sa harap ng kanyang mga katrabaho. Hindi na niya natiis ang matinding kahihiyan. Nag-resign siya sa trabaho at kahit masakit sa damdamin, nakipaghiwalay siya kay Kenneth. Pinutol niya ang lahat ng komunikasyon dito at itinapon lahat ng bagay na ibinigay nito sa kanya. Nagkaroon lamang siya ng katahimikan noong nakalipat na siya at nakapagsimula ng panibagong buhay sa bagong trabaho. Sinikap niyang mahalin ang sarili at nagtira siya ng respeto sa sarili dahil alam niyang iyon ang mas mahalagang dapat niyang pagtuunan ng pansin kaysa magmahal ng iba.
Para sa kanya'y darating din ang nararapat na lalaki at hindi niya kinakailangang magmadali dahil baka magkamali na naman siya at hindi na siya makabangon pa ulit. Nanatili pa rin namang naging magkaibigan sina Efren at Mary Jane pero makalipas ang ilang linggo, dumating naman ang isa pa naming kaibigan na si Manuel. May kasama siyang katrabaho na nagngangalang Sebastian. Nagpilit pala itong sumama sa aming kaibigan dahil gusto niyang makapagbakasyon sa ibang lugar. Kaya naman hinayaan na lamang niya itong gumayak kasama sa aming bayan. Mukha namang mabait si Sebastian. Madali siyang nakasundo ni Mary Jane. Dumaan pa ang ilang araw ay nabalitaan namin sa aming mga kabaryo na hindi umano ay nangangawala ang kanilang mga alagang manok at baboy. May isa pa sa karating bahay ang inabutan namin na nagbabaon sa lupa ng kanyang alagang manok. Nawakwak ang tiyan at nakalabas ang laman loob. Nahati ang paniniwala ng mga residente. Ang hinala ng iba ay may gumagalang adik sa aming lugar na pumupuntirya ng mga hayop. Hindi namin nalaman noon ang katotohanan dahil kahit kaming magkakaibigan, ay hindi pa rin nakakainkwentro ng kung ano sa tagal naming naninirahan doon. Pero naalerto at nag-ingat na rin kami dahil posibleng sa susunod na mga araw ay maaaring hindi lamang hayop ang posibleng nakawin o patayin. Sa kabila ng nakakapangilabot na balita ukol sa pagkawala ng mga alagang hayop ng aming mga kapitbahay, lubos din nakagulat-gulat ang pagiging malapit sa isa't isa ni Mary Jane at Sebastian. At kahit nasa tingin namin ay wala namang masama sa kanilang ginagawa-gawa ng parehas naman silang binata at dalaga, kataka-taka pa rin na mabilis na nahulog ang loob ni Mary Jane sa binatang yon. Napag-alaman pa namin na kung minsan ay namamasyal silang dalawa, nagkakainuman na sila lang at hindi nila isinasama ang mga kaibigan namin. Kaya hindi namin maiwasang kantsawan at biruin ang dalawa hanggang sa sumapit ang isang araw na masabat namin ni Ella si Mary Jane na papauwi sa kanilang bahay galing sa palengke. Hinarang namin ito sa daan at bahagya kaming nakipagkwentuhan. Hindi na rin naman kami nagpaligoy-ligoy pa at tinanong namin ang tunay na estado nilang dalawa ni Sebastian. Hindi nag-atubili si Mary Jane na ipagtapat sa amin na nagsisimula na palang manligaw sa kanyang binata at pinag-iisipan pa niya kung tatanggapin ang pag-ibig nito. Pinayuhan namin siya na kung maaari ay pag-isipan na munang mabuti dahil hindi pa niya lubos na kilala si Sebastian at ayaw namin siyang masaktan tulad ng nangyari sa kanyang nagdaang relasyon. Nauunawaan naman niya ang pag-aalaga namin bilang kaibigan niya. Kaya naman pinag-isipan pa rin niya ang mga bagay-bagay. Isang gabi, bumili ako sa tindahan na hindi naman kalayuan ang distansya sa bahay. Naisipan ko na lumiko sa may bahaging kawayanan dahil may mas malapit tuong daan na mas malapit pabalik sa bahay. Pagkaliko ko, lumagpas ako sa may kawayanan nang may biglang dumaang malaking figura na nagmamadaling tumakbo palayo sa direksyon. Hindi ko na mukha ng tao dahil napakabilis nitong kumilos pero nasundan ko siya ng tingin kung saan siya huminto. Kaya nagmamadali akong sumunod sa kanya. Nagtago ako sa bahaging matalahib, matatalas at matataas na damuhan. Bahagya akong yumukod at sinilip ko kung anong ginagawa ng figurang nakita ko na yon. Kitang-kita ko sa hindi kalayuan kung paano siya lumuhod habang pinagpipira-piraso ang laman loob ng baboy. May pinapangos siyang karne habang pumapalandit ang dugo sa kanyang bibig. Ang figura ay isang lalaki na may makapal at maalambre sa tigas na buhok, habang ang katawan niya ay nangingitim at nababalutan ng masangsang na langis. Nag-angat ng tingin ang lalaki,
at bigla niyang iginala ang paningin sa paligid nun. Kaya minabuti ko na magtago bago pa niya ako mahagip ng tingin. Hindi ako makapaniwala sa nakita ko. Ang lalaki ay nagtataglay ng pahabang hugis na mukha. May nunal sa mukha at leeg. Wala nang ibang lalaki sa aming lugar na nagtataglay ng ganoong paglalarawan, kundi si Sebastian lamang. Hindi ako namamalikmata sa nakita ko at totoong kumakain siya ng laman loob ng mga alagang hayop. Walang duda na isa siyang aswang at manganganib ang buhay ni Mary Jane kapag nagkataon nun. Kaya hinintay ko ang ilang sandali bago ako tumayo mula sa aking pinagkukublian. Makaraan ng ilang sandali, tumayo ako at natagpuan ko na lamang na nawala na si Sebastian mula sa direksyon kung saan ko siya nakita. Wala na ring bakas ng bangkay ng baboy, kaya nagmadali na akong naglakad patungo sa aming bahay. Kinaumagahan, ipinagtapat ko sa aking pamilya at mga kaibigan ang nasaksiyan at laking gulat ni Manuel. Hindi niya kaagad mapaniwalaan ang sinasabi ko dahil wala man lamang siyang napapansin nun. Nakakaiba sa bisita niya. Madalas lamang itong nagpapaalam sa kanya na tatambay sa labas ng bahay para magsigarilyo. Hindi naman niya akalaing gumagawa na pala ito ng himala at naglalagalag para makakain ng laman loob ng mga hayop. Nung maitanong namin kung nasaan si Sebastian ay tumugon si Manuel na maaga itong umalis at kumuha ng mga kahoy na pansibak na panggatong sa bundok. Madalas kasi silang nauutusan ng kanyang ama at nasa ulo na rin ni Sebastian ang pinagkukunan nila ng kahoy, kaya nauuna itong umalis. Doon ay sumagi sa isip namin si Mary Jane. Naglaro sa diwa namin na posibleng puntahan siya ni Sebastian, kaya kumilos na kami at nagtungo sa bahay nito. Inabutan namin sa sala ang panganay na kapatid ni Mary Jane at nasabi niya sa amin na masama ang pakiramdam nito at ayaw tumanggap ng sino mang bisita. Ilang araw na pala itong nagsususuka, nahihilo at masakit ang ulo. Inakala pa niya na buntis ito pero hindi naman pala. Pinayuhan na muna niya kaming bumalik na lamang sa ibang araw at baka gumanda na rin ang pakiramdam nito. Bago pa kami umalis ay natanong ni Manuel kung nagawi doon si Sebastian. Pero umiling ang kapatid ni Mary Jane. Mahigit 4 na araw na palang hindi nagpapakita ang binata sa kanyang kapatid simula nang magkaroon ito ng sakit. Naisip namin na baka minabuti ni Sebastian na layuan si Mary Jane dahil ayaw niya ito mapahamak at madamay sa kanyang pagiging aswang. Sinabihan ni Manuel ang kapatid ni Mary Jane na kung maaari ay huwag pabisitahin si Sebastian kung sakaling pumunta ito sa kanilang bahay. Naitanong ng kapatid ng dalaga kung anong dahilan nito. Hindi sumagot si Manuel bagkos ay nagmamadali na itong nagpaalam at lumabas ng bahay nun. Sinundan namin si Manuel at eksaktong nakasalubong namin ang nanay niya. Naglalakad sa daan at pagkakita niya kay Manuel, gano'n na lang ang pangamba sa kanyang mga mata. Ipinagtapat niya dito na nakita niya ang damit ni Sebastian pagkatapos umalis sa bahay at magtungo sa bundok. Punong-puno yun ng mantsa ng dugo na hindi niya malaman kung saan nagmula. Pero malakas ang hinala niya na si Sebastian ang aswang na bumibiktima ng mga alagang hayop na mga residente doon. Sumang-ayon naman sa kanya si Manuel at ipinagtapat ang buong katotohanan. Nagulantang ang ina pero bukod doon, desidido si Manuel na bigyan ng leksyon si Sebastian. Bumalik sa bahay si Manuel at kumuha ng bagong kahasang itak at inilagay sa kanyang gilid. Pilit namin siyang pinapayuhan at pinapakalma pero hindi siya nakinig sa amin. Kaya minabuti na lamang namin siyang sundan. Nagtungo kami sa bundok at inabot na kami ng takip silim bago kami nakarating sa kakahuyan. Kinakabahan na kami lalo pat nakakarinig na kami ng mga pagkahol ng aso sa paligid, maging paghuni ng mga ligaw na ibon.
Walang ano-ano'y may narinig kaming mga yabag ng paa at mga kaluskos nun. Sinundan namin ang pinagmumula ng ingay at nang mahawi namin ang mga dahon na nakaharang sa daan, ay nakita namin ang dalawang bulto ng nilalang na magkasalo sa laman loob ng bangkay ng manok. May tumutulo pang dugo sa braso ng babae. Sinisip-sip niya yon habang nilalantakan ng pagkain. Nakakadiri at nakakasukang pagmasdan. Nang makatapos silang kumain ay saglit silang naghalikan. Hindi kami pwedeng magkamali. Sina Sebastian at Mary Jane ang dalawang nilalang na yon. Tumayo si Manuel at hindi na namin siya napigilan pa. Nagtaas siya ng boses na lubos na ikinagulat naming dalawa. Hinabol namin si Manuel at hinawakan sa tigkabilang bisig habang hawak niyang itak. Pilit niyang pinagpapaliwanag ang dalawa kung paano at kung kailan nagsimula ang pagiging aswang nilang dalawa. Umangil si Sebastian habang sinimulan niya ang pagsasalaysay. May lahi umano siyang aswang pero hindi siya kumakain ng tao. Pilit niyang kinukontrol ang sarili pero hindi niya makayanang kumain ng hilaw na laman loob ng mga hayop. Ginusto niyang ipagtapat kay Manuel ang kanyang lihim pero pinangunahan siya ng takot na baka husgahan at hindi siya nito maintindihan. Isa pa, nahulog ang loob niya kay Mary Jane at dumating sa punto na ayaw na niyang mawala ito sa buhay niya. Kaya niya gawa niyang hawaan ito sa pamamagitan ng laway na inihalo niya sa tagayan na ininuman ng alak ni Mary Jane. Sumabat sa usapan si Mary Jane na alam ng panganay niyang kapatid ang nangyari sa kanya. Napagtagumpayan niyang lumayas sa kanilang bahay sa nagdaang umaga. Kahit anong pakiusap ng kanyang kapatid dahil nalalaman niya na nanggaling kami sa kanilang bahay at mukhang nanganganib ang buhay ni Sebastian. Kaya pinili niyang mabalaan ito at masamahan sa bundok. Nanggigil kami sa mga kahindik-hindik na pagpatay ni Sebastian sa mga hayop, gayon din ang paghawa kay Mary Jane. Pero humanga kami sa paninindigan niya na ipagpatuloy ang pagmamahal sa aming kaibigan. Tinanong ni Manuel kung anong plano ng dalawa. Ayon kay Sebastian, nabanggit niya na magpapakalayo-layo sila ni Mary Jane para hindi na muli magambala ang bayan. Pero pinakiusapan namin si Mary Jane na bumalik sa kanyang pamilya. Pero kahit anong sabihin namin, hindi ito nakinig at pinili na sumama kay Sebastian. Sinabihan niya kaming patahimikin na silang dalawa at pabayaan na lamang silang mamuhay ng masaya sa piling ng isa't isa. Dagdag pa niya, natagpuan na niya ang pagmamahal na matagal niyang inaasam-asam. Kaya gagawin niya ang lahat para lang maipaglaban si Sebastian, kahit sa pamilya niya. Nirespeto namin ang kanyang desisyon at kahit mahirap, pinaalalahanan namin siya na kahit anong mangyari ay hindi kami magbabago sa kanya. Mananatili kaming kaibigan at kung kailangan niya ng tulong, ay huwag mahihiyang lumapit sa amin noon. Hindi tumugon si Mary Jane. Pero nakita namin ang lungkot sa kanyang mga mata. Hindi na rin sila nagtagal ni Sebastian at umalis na sila ng patakbo at naglaho sa kadiliman. Umuwi kami sa bahay na puno ng dalamhati pero inisip namin noon na kailangan naming tanggapin ang desisyon ni Mary Jane dahil alam niyang yun ang bagay na makapagbibigay sa kanya ng tunay na kaligayahan. Natapos ang bakasyon at hindi na nagpakita pang dalawa. Bumalik sa normal at tahimik ang aming bayan at hindi na rin lumaki ang usapan ukol sa pagiging aswang ng dalawa. Marahil ay minabuting gawing lihim ng pamilya ni Mary Jane ang lahat ng yon para maprotekta ng kanilang angkan laban sa mga usap-usapan.